Hello po mga kabayan, kamusta po? Ang inyong lingkod po, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Ibalik tanaw po natin at komentuhan po natin muli. Ito pong mga nag-umpisa at talagang pinangatawanan na nila dahil sa kanilang mga sa kanila pong mga kaligtasan at siyempre po sa pagtatakip ng kanilang mga anomalya, di umano, at sa mga kawalang hiyaan nila, di umano. Kaya nga po gamit na gamit po nila ang bend the law, break the law, lalong-lalo po sa issue po ng flood control scandal. Ibalik tanaw po natin si Mr. Bendalo. Ito pong senador na Amerikano, mga kabayan, na tinatawag din pong Mang Anor. At siyempre yung kanyang protektor at pinagtatanungan pa at pinagtatanggol pa siya ni Boying. Ibalik tanaw po natin, ito pong mga tao na ito, matindi po pagdating po sa angas, maangas mga kabayan. Umpisahan na po natin. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa people Ayun na, si Bendalo, ayan na. Neta. Pakinggan nyo. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Ayan na. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law. Nako! Be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Mali yun. Second round, Senator Pangilinan, just to... Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala yung, nga sa batas. Yung Then, ano requirements ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Makinig Ang makinig. restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi ho nakakahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary, financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of... No, sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability Makinig ko is tayo, mga impliedly kababayan. instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Si Bendang Secretary. Law. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir.
But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am And operating. the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it cannot can come before or after, sir. It can come before. or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag Sir, po ninyo babaguhin ang Sir, batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be Ganito na ho ang mga politiko ngayon, ang mga trabahante ng gobyerno, binabaluktot ho ang batas. underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Ganito, Alam mo, makinig. nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, articulating sir. the provision of It law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Ayan na. Makinig ho. Ayan na si Tulfo. Makinig kayo, makinig. Okay. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Yun, mabilis Po, lang. Salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pag-file ng kaso. Dahil marami silang binanggit na mga pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. Undergoing by whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on Sir, we Remulla met din. with them already, and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kagad, Opo. mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasyan natin yung kagusto ng taong bayan, ang gagalitin ng galit ng... So, kahit wala sa batas, basta gusto ng taong bayan, pwede. Pambihira, gano'n na pala ang patakaran ngayon sa gobyerno ni Bangag. taong bayan na gusto nilang magpakita yung goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there Yes, is also, Senator. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Ayan na, si Power Bendalo, Monument ayan sa na. Luneta. Pakinggan nyo. Hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan.
Hindi po batas ang pinag-uusapan. Ayan na. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law. Nako! Be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Mali yun. Grabe mga kabayan, di ba? Naalala nyo po? Grabe, no? Ang magkapatid na tulpo, wala na pong pakialam sa batas. Mga kababayan, basta raw po kagustuhan ng taong bayan. Kagustuhan po ba ng taong bayan yung ginagawa nila? Tama po yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Sumunod tayo sa batas. Ngayon, gusto nyo magsauli ng mga ninakaw. Pero hindi pa nakukompute. Hindi pa napapatunayan sa korte. Wala pang hearing at wala pang tama na numero. Dahil ang magbibigay po lahat ng isasauli na mga akusado na sinasabing mga korap at magnanakaw, lalong-lalo dito sa malawakang korupsyon na ginawa po sa flood control. Hindi po ba? Kukumputin yan. Titingnan lahat sa korte kung gaano karami ang nakuha nilang mga proyekto at gaano kalaki ang nakuha nilang pera. Kasi po, mga kababayan, wala pang hearing at hindi pa napupunta sa korte. At ang gustong mangyari ni Vendalo, ang magkapatid na tulpo, at ganun din po si Boying, magsauli muna. Isauli muna ang mga ninakaw. Hindi naman po yun ang batas. Hindi po ba? At ang gusto ni Boying, siya na ang masunod. At hindi ka tatanggapin sa witness protection program, hindi ka tatanggapin hanggang hindi ka nagsasauli. Ayon sa kagustuhan nila. Nakita nyo po, ang batas ay gusto nila mangyari, sila na. Sila na ang sundin ng batas. Bend the law. Break the law. At ilalagay pa nila na kagustuhan daw ng taong bayan. Mas kagustuhan ng taong bayan na mismo ang korte ang magdesisyon kung gaano kalalaki at ito'y accurate. Tamang numero ng pagsasauli ng mga ninakaw nila. Dahil itong mga contractors, mga kababayan, mga negosyante ito. May kapital ito, nangangapital. Hindi po ba? Kaya nga yung sinasabi nga po ni Senator Marcoleta, hindi siya nagbibigay ng konklusyon. Hindi siya nagbibigay ng paliwanag. Yung sinasabi niya na ayon sa saligang batas. Batas ng Republika ng Pilipinas. Samantalang itong si Boying, mga kababayan, puro ideas niya lang. At sinasabing kagustuhan ng taong bayan, pati si Vendalo, itong sila Mang Kanor. Unbelievable. Kaya nga po walang mahuhuli na mga lupin at mga buhaya na kasangkot dito sa korupsyon na ito dahil kino-cover up na nila. At sila na po ang nasusunod. Hindi na po ang batas ang nasusunod. Sila na. Saka nakita nyo po yung sinasabi ni Senator Bato. Ano po sinasabi ni Senator Bato? Pag-isahin na lang. Pagsama-samahin na lang. Nakasuhan. Lalo-lalo po yung sinabi po ng mag-asawang Diskaya. Napakaraming congressman ang nangumisyon na morsyento sa kanila na hindi bababa sa 25%. Mga congressman. Pero ngayon, mag-iisang taon na. Meron po bang nakasuhan na congressman? Mga kababayan, si Boying na naipadala sa Sandigang Bayan, meron po ba? Wala. Maliban lang po kay Estrada, kay Jinggoy na senador. At yung isa hindi pa senador. Di po ba? Wala. Wala man lang ni isang congressman. Sa dami ng involved na congressman sa maanumalyang korupsyon ng flood control, wala ni isa. Unbelievable. Nakita nyo po ang ginagawa pong kawalangan at katarantaduhan dahil ang umiiral na po sa ating bansa ay Vendalo na. Kagustuhan na po nitong mga nagpuproteksyon
sa mga lupin sa ating bansa. Kaya wala pong mangyayari. Hindi po mapapanagot ang mga magnanakaw sa ating bansa. Pagka ganitong klase po na sindikato ang gobyerno. Dahil yung mismo na dating DOJ Secretary, nababaluktot ang batas. At sila ang masusunod. Kaya nga po hindi nila kinuha yan eh. Hindi nila kinuhang witness ang mag-asawang Diskaya. Ipinakulong po nila. Ayaw na nilang kunin at ayaw na nilang paniwalaan ang mga statement ng mag-asawang Diskaya, yung mga congressman na namorsyento sa kanila. Ipinakulong na lang sila. Hindi na po sila ginawang state witness. Hindi po ba? Nakita nyo po, yung napakaraming alam na Diskaya, pinakulong yung mag-asawa. At sino na lang po ang pinanatili nila na state witness? Si Bernardo, si Hernandez. Hindi po ba? Nakita nyo po, ilan-ilan na lang kinuha nila. Pero yung mga contractors katulad ng Diskaya, wala na. Kaya nakita nyo po yung kagalingan. Napakahusay ng mga komento, ng direct. Hindi po komento eh. Direkta niya pong sinabi kay Boying na ang nilalabag mo ay batas, republika. Ang ating saligang batas. Nakakahiya. Kaya nga tinawag nga ni Senator Marcoleta eh. Aba, baka gusto mo nga madisbar. Pwede kang madisbar sa ginagawa mong yan. Bilang abogado. Ibang klase ka, ikaw na nasusunod. Hindi na po ang saligang batas. Ibang klase po. Yan po mga kababayan, ang napakahusay na mga politiko at naglilingkod sa gabinete na tinatawag na lupin at bangag ng kanyang ate. Grabe, no? Kahit sekretary ka ng ombudsman, sekretary ka ng DOJ, at mga senador na katulad ng mga broadcaster, magaling. Mas magaling pa sa batas. Kaya itong mga tao na ito, mga kababayan, wag na wag po ninyong paniniwalaan ng mga taong ito. At tama na po. Tama na po sila. Wag na pong pagtagalin. Sa susunod na eleksyon, mga kababayan, wag na po kayong magkakamali na ang mga tao na yan ay makabalik pa sa Senado at kahit saang posisyon. Unang-una, dapat munang imbestigahan ng mga taong yan. Dapat munang panagutin sa malawa ang korupsyon. Isang damukal po ang hinahanap po ng taong bayan na pinagnanakaw po ng mga lupin sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan at thank you po. At ito po ay hindi natin makakalimutan kailanman. Ito po mga pinagagawa ng mga taong ito, lalong-lalo po sa mga hindi sumusunod sa batas at binabali pa ang batas. Hindi po natin makakalimutan ang mga hayop na yan. Di umano. Thank you po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating sa inyo po na nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy pinagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At sa muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. Ingat-ingat po. Bye-bye.